Hello everyone. Good noon, good afternoon, good evening, good morning kung anong oras man niyo po ito napapanood. So, here we will discussing about the pambansang kita o yung kabuuang kita po ng bansa. So, kabilang na po dito yung lahat-lahat, yung eskwelahan, yung building, agriculture, pati na rin po yung bangko, halos lahat-lahat po. Kaya po ito tinatawag na pambansang kita. Kasi po, lahat po ng sektor ay sinusukat o nabibilang na po dito o sakop na po ito. Now, so bakit po bang mahalaga yung masukat po natin yung pambansang kita? So later on, we will discuss or I will explain to you kung bakit po ba mahalaga yung pagsukat ng pambansang kita. Now, let's take a look here. So this data is, kumbaga, yung datos po na ito ay 2023 pa po. 2023 pa po yung data na ito. Yung 2024 hindi pa po natatapos o tingin ko ay tapos na pong ma-compute po yung GDP since ano na po tayo, since nasa December na po tayo or nasa fourth quarter na po tayo ng 2025. So tingin ko tapos na po yung ano natin, tapos na po yung pag-compute ng GDP sa taong 2024. Pero ito pong datos po na ito ay 2023 pa po ito. If I'm not mistaken, this is the last quarter of the 2023. Now, kapag sinabi po kasi natin na last quarter, ang ibig pong sabihin nito ay um, sa economy po kasi, nahati po kasi ito sa apat na quarter. Now, ang ibig pong sabihin nito ay yung isang buong taon, hinahati po yan sa apat na quarter. So, para din po itong para din po sa eskwelahan, di ba? Meron din po kayong first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, ganyan. Ganon din po sa economy. So, yung January to March, yan po yung first quarter. January, February, March, yan po yung first quarter. Yung April, May, and June, that is the second quarter. And then July, August, September, that is the third quarter. And then October, November, December, that is the fourth quarter. So ito pong datos na ito or data is from the fourth quarter of the 2024. Kaya po ito yung ginamit ko, sorry, third quarter of the 2024. Kaya po, ginamit ko yung third quarter kasi po, yun po kasi yung somehow latest. Pero ngayon po, hindi ko pa po kasi nakikita yung kabuang datos po para po sa taong 2024. Okay po ba? Sige. Now, this one, para po maging malinaw, ito po kasi, international po kasi, lahat po ng mga countries. And, rank 33 po tayo. Rank 33 po yung GDP natin. Now, ito naman po ipapakita ko sa inyo or sunod ko pong ipapakita, ito po yung national, meaning Pilipinas po, GDP ng Pilipinas. This is, ayan, katulad po nito, o sinasabi ko po sa inyo, o first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So, kung makikita po ninyo, um, taong 2019 to 2020 ng first quarter, bumaba po ang ating GDP o Gross Domestic Product. So kapag sinabi po natin na Gross Domestic Product, kumbaga ito po yung kita po ng
mga serbisyo at kita po sa Pilipinas. Okay? Now, kapag gross national income naman po o GNI, kabuang kita po ng bansa. So again, gross domestic product, kabuang halaga ng mga nalikhang produkto o serbisyo sa loob ng isang bansa. So meaning, the products and the services that is just here in the Philippines. Pero kapag sinabi naman po natin gross national income, kabilang na po rito yung produkto, serbisyo o kita ng mga OFW. Okay po ba? So as you can see, in the first quarter of the gross domestic product, bumaba po ang ating GDP. Mas bumaba pa po ito sa negative 16.9. O kung makikita po ninyo, kapag naging negatibo na po ang ekonomiya ng bansa, ito po ay nangangahulugang hindi po maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Now, kaya rin naman po bumaba ang ating ekonomiya sapagkat ito po ay kasagsagan po ng pandemya. Kasagsagan po ito ng pandemic. So, pandemic ni siya that time. So, kung saan po, marami po yung nawalan ng trabaho. Marami pong na-layoff. O, kapag sinabi po nating na-layoff, nagbawas po ng trabahante ang kumpanya para po hindi po tuluyang lumubog o para po hindi po tuluyang malugi yung kumpanya. Kasi po, yun nga, pandemic during that time. Taong 2020, as you can see, medyo umaangat-angat na po yung GDP natin hanggang sa umabot po, kumbaga bumulusok, 12. So from negative 3.8, naging 12, naging positive na po ito. Naging 12 na po yung GDP natin. Yung GDP po natin ay 12 na po. Now, medyo, as you can see, bumulusok po siya pataas or nikalit siya ka-increase because during this time as well, nag-open na po kasi yung natin. Kumbaga, ino-open na po yung ating tourism sa bansa. So, yung mga services, yan. Okay. Now, fast forward, for the first quarter of the 2023, again, meaning po na first quarter 2023 to 2024, ito po ay January, February to March. So, umabot po ito ng 5.7. Okay. Now, ito, GDP and GNI, ano po ba yung kaibahan po nila? Yung gross domestic product, halaga ng lahat ng tapos, okay? Tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng bansa. So GDP, another meaning for GDP, gawa dito sa Pilipinas. Ganun, gawa dito sa Pilipinas para hindi po tayo nalilito. Okay? So kabilang, of course, syempre po, kabilang na po rito yung kita po ng mga dayuhan na nasa bansa. So included na dito mga Japanese, mga Korean, mga Amerikano nga naa sila'y business diri sa atuang nasod. Okay? Atuang nasod. Kaya syempre, nag-business baya sila diri. And they cannot have business in this country nga sila-sila ra. They cannot, if that's really impossible, dili na siya pwede. Okay? So that's why they need to have let's say the business owner, co-business owner, which is a Filipino citizen. Hindi po yan pwede na dayuhan lang. Ganun. Okay. Now, for the gross national income, halaga po ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Kabilang na po dito yung mga OFWs. So, kani siya, for example, let's say,
let's say kanang gihimo ni siya kani nga chair, gihimo kunuhay ni sa laing nasod. So in this case, included na po yan sa GDP. Okay, this is the finished product. Okay, nasabtan. So this is a chair made from another country, but let's say Filipino citizen siya. Kumbaga, may dugong pagka-Pinoy po siya. Okay? Now, ito po, itong chair na ito, or ito pong upuan na ito, kabilang na po yan sa GDP, both GDP and GNI. Okay? Now, kapag sinabi naman po natin, again, this is the finished product. Now, kapag sinabi naman po natin na intermediary goods, kabilang na po dito yung mga produkto na ginamit para po mabuo ang isa na namang produkto o finished product. So, for example, kani siya. This is, or let's say for example, let's just go back here sa Philippines lang. Sa Philippines lamang po, okay? So let's say ito po mga kahoy na ito, syempre gagawin po itong produkto. So let's say table or chair or bed frame, ganyan, okay? Hanggang sa magiging finished product po ito. Now, let's say ito pong may-ari ng furniture company ay Pilipino, at nag-e-export at nag-i-import naman po siya sa iba't ibang bahagi ng bansa at kalibutan, there, so kabilang na po itong chair na ito sa GDP at GNI. However, the intermediary goods ay kabilang lamang po ito sa GDP. Again, when we say intermediary goods, nangangahulugan po itong mga produkto po na ginagamit para po sa mga finished products. So example po, martilyo, mga kahoy, ganyan. Okay? Now, alin po ba, ano po ba yung mga hindi kasami o hindi po kasama sa pag-compute po ng pambansang kita? So first, we have here the intermediary goods or the raw materials. Yes, hindi po yan kasama sa pag-compute. Pati na rin po yung underground economy. So, it doesn't miss, medyo naglibog kong miss kay ayun ka diri sa GDP, intermediary goods, kay appeal siya. Okay, let me clarify this one. This two here, this is just an example. Okay? This is an example. So yung yes, intermediary goods is not part of the computation of the national income. Yes. Pero po kasi, ang intermediary goods po ay raw materials na kapag naging finished product, dyan po makakasama na po siya sa pagsukat ng GDP at GNI. Okay? Now, ang underground economy, nganong dili man siya apil? It is because this underground economy, when we say underground economy, example of this are those stores na madalas pong nagtitinda sa lansangan, katulad po ng mga fishball, mga kwek-kwek, mga taho, nagbibenta po ng taho, because imagine, ang kanila pong puhunan ay konti lamang. Ang ilan ang puhunan ng ilang kapital is gamay ra. But, imagine, ang ilahang tax. O kintahay apil ni sila sa nagbayad sa tax. I mean, yes, they are already paying for the tax naman po because they are, let's say, kanang kumupalit sila mga raw ingredients. Kana. So, we have the VAT, right? The value-added tax. So, kana siya. But, ang kalahian man gud diri sa underground economy, they are paying for the VAT. They have the tax, the VAT. But, for other companies, let's say mga dagko na bitaw nga mga company or eskwelahan, they have also another different VAT or another different tax to pay.
So unlike here, kani manggod sila, di manggod ni sila magbayad o kanang let's say kanang mga um, kanang permit, kana sila, although kana. But the difference is for the mga dagko nga company, they will pay for another kind of tax. But for them, they're just paying for the VAT. Because gamay na naman gani sila og puhunan, gamay pag yun sila og maginansya. Now, what do you think will happen if gamay na gani sa puhunan, gamay pag ginansya, unya mag-tax pa ta sa ila? Musa mo tog kalisod ang ilahang kinabuhi. Understand? Because underground economy, these vendors, they are just selling to live, not to become more rich. They are just selling to have some survive that day, to survive a day, para meron lang po silang makain. Okay? Now, there are three ways para po makompute ang pambansang kita. Now, when we say if there are three ways to compute the pambansang kita, meaning po niyan, kailangan sa income approach, sa expenditure approach, sa industrial approach, pare-pareho po yan. Kailangan po magkakapareho po yung resulta. Kasi po, kapag hindi po nagkakapareho ang resulta, ang mangyayari po dyan, magkakaroon po ng hindi po balance o hindi po balanse. When you become an accountant po, kailangan po yung pera po ninyo ay for those who are, let's say, kanang nag-aspire to become accountant, kana sila. When you become an accountant, kailangan po ay diyan din po nagkakaroon po yung check and balance. Kailangan po ay pareho. Pareho po dapat yung resulta. Later on, I will discuss kung bakit po kailangan pareho. But first, let's have here the three ways para po makompute ang pambansang kita. First, we have the income approach. Kailangan nyo pong tandaan ito sapagkat kasama po ito sa exam. So GNI, gross national income, is equals to EC, employees compensation, plus and EI, di siya AI nga artificial intelligence, sa EI na siya. Entrepreneurial income, plus corporate income, plus government income. Now, as you can see here, we have this example of income approach. Now, this one here, nakuha po ito sa datos po, sa datos, not datos, datos po ng economy, ng ekonomiya po ng bansa po natin. This is the first semester or first quarter of 2020. As you can see, kapag i-add po natin ito, ang kabuang GNI po or income approach ay 9,406,237. Okay? Now, if we will have here another example or another way to compute the national income is through expenditure approach, which is the formula is GNI is equals to C, which is the household compensation, I, or capital formation, or gastusin sa pamumuhunan or investment. I here is another term for capital formation. G is the government expenditure. The government expenditure, meron po ba tayong government? Ayun. Government financial consumption expenditure. And then the X here is the gastos sa export minus gastos sa import plus SD, which is statistical discrepancy, and NFIA or NFIA, which is net primary income from the rest of the world. Okay, now, let's take a look at here. Let's use this formula to compute this one. Now, uunahin nyo po munang i-compute unahin nyo pong i-compute export and import. Okay, maumani sila ang malahi. Now, export is
2,272,627 minus 2,939,325. Now, the result will be negative 666,698. Iman-ina ninyo. Okay? So, atong isulat dire. Let's have it kuan lang. Ato mong gawin siyang isulat. Pero, is ba naman? Okay. So, I will use, so the export here is negative 666,698. Now, please, I want you to use your calculator. By the way, you may use calculator during the exam para po mapadali po ang gawain. So, timan ini siya. Now, let's have here the household or the household compensation or consumption. So we have here, so we have here the 6,230,088. So 6 million, please use calculator para po makasunod po kayo. 6,230,088 plus the investment or the gross capital, which is the, let me see, 1,547,475 plus the government expenditure, 1,417,572, which is 9,195,000. Now, we are going to minus it or compute it with the export and import. So, parenthesis plus 666,698. Okay. So 9,861,000. Now, by the way, here we will now include the SD plus kaming SD nato, statistical discrepancy. When we say statistical discrepancy, this means that our data for the economy, this is somehow a marginal error when it comes to the research. So, kaning manggod sa research, kaning marginal error manggod, when we say marginal error sa research, that is for the sampling method or kanang survey sa mga tao. So, of course, kung mag-survey ka, dili man tanan ma-survey nimo. Sige daw kuno be, the population of the Philippines is 1 billion. Do you think mahatagan nimo siya og kanang? Do you think kada tao kay mahatagan nimo og kanang survey? So of course no, right? That is why we have different sampling methods when it comes to the research. And later on, when you become a researcher, mibaw-an na ninyo. Now, the statistical discrepancy here, it is somehow same with the marginal error. The difference is, kaning manggod statistical discrepancy manggod nato, kaning manggod data manggod, sometimes manggod na ay mga data nga maawahi og hatag. Let's say for example no, kanang
sa agriculture kunuhay. Agriculture. Pila man daw kuno ang pila man ang nagastos or pila man ang seeds kunuhay. Pila man ang seeds na natanom. Pumpkin seeds. Sige, pumpkin seeds. Now, do you think from the, let's say, 15 seeds, do you think kana sila tanan mabuhi? 15 seeds, which is part of the agriculture. Do you think kana sila, 16 seeds, mabuhi na sila tanan? So, of course, not all of them kay mabuhi because some kay mabulok because of kanang, let's say, na mga pest, na mga insects. Kana siya. So that is why we have here the statistical discrepancy. Karon matimaan ba di ay nimo kung pila ka buok ang nabulok nga kalabasa? O let's say for example, katong mga nalata nga mga gulay dito sa Baguio. Do you think maihapak to nila kung pila ka buok ang nalata ang nagulay dito? So of course, not anymore. Eh syempre nalata na. Di panglangaw na. So that is why we have here the statistical discrepancy. Now, the problem is, kung dako man gani ang statistical discrepancy, medyo problema gid na siya. Problema gid ta ana. Kay nga naman, imagine, una-una daw ko ninyo be, daghan kaayong nabulok, o ketahay ka na siya, daghan kaayong nabulok nga gulay dito sa Baguio. It will affect the economy of the Philippines knowing that those nabulok nga mga gulay nga imbis kay magamit pa ta siya for export and import, ang ending wala noon siya nagamit kay nabulok no. Now, another thing that you will also take note here in the statistical discrepancy, kanimong good si statistical discrepancy can become negative or positive. Now, it will become negative if there is a close and open parenthesis here. Same goes with the export and import. If in any case, there is somehow an open and close parenthesis. So if makitaan man ganin yun na nga open and close parenthesis na siya, meaning that is a negative. Okay? That is a negative. Now, since positive man wala man ni siya nakabutang, so ato ni siyang i-compute. 52,433. For a while. Balik ta. 630,088 plus 1,417,572. That is the 7,647,000 plus 1,547,475. That is 9,195,000 minus 666,698. That is 8,528,000 plus 52,432 or 433. That is 8,580,000 plus we have here the net FIA. When we say net FIA, that is from the rest of the world. That is the gross national income man. Now, we will include this because ang gipangayo man is gross national income. So we will include this 825,368. Now, that is a total of 9,406,233.
The same, again, it should be the same. Again, the total of this should be the same with all of it. So as you can see, 9,406,237 and then 9,406,238. Medyo nailigas noon nga isa kay round of month. But anyway, usaraman po, no? Usaraman siya. Okay? Now, let's move on here. So, another one. We have here the agriculture industry at paglilingkod. So, let's compute. Let's add. So, agriculture, 856,136 plus the industry, which is worth 2,475,810 plus the services, which is worth 5,248,923. Ay, 5 million. Wala, sa'yo. 923. Ay, 5,248,000 plus 943 is equals to 8,580,869. Unya kay GNI man jud ang gipangitaan ni. GNI man. By the way, the agriculture industry paglilingkod or the services, that is equivalent to GDP. Now, since GNI man ang gipangita, we are going to, by the way, GDP and Tanisha, they are just the same. Okay? Now, since GNI man ang gipangita, we will include the NFIA or the NFIA, which is 825,368, which is a total of 9,406,237 or 238. Again, kailangan po sa tatlong iyan magkakatugma po ang resulta. Bakit po ba? Now, why? Why do we really compute? Bakit po ba kino-compute po natin ang pambansang kita? First, we compute the national income because, or bakit po ba hindi po iisang paraan lamang po ang ginagamit? First, para po maiwasan ng error at masiguro tama ang datos. Dahil kung isang method lang ang gagamitin, mataas ang tsansa na magkaroon po ng pagkakamali. Okay? Pero kapag tatlong paraan, pwede pong ikumpara ang resulta para makita ang inconsistency, tama ang kulang na datos, at mas maging reliable ang GDP and GNI. Again, for those aspiring accountancy, kanang-tanan mahimong accountant, that is really the jump. Kailangan po maging balanse. Dahil po magkakaroon po talaga ng problema kapag hindi po balanse. Kapag hindi po tugma ang resulta. Okay? Next. Kaya din po mahalaga at kaya din po na hindi lamang iisang sukat ang isolve po natin dahil magkakaiba po ang pinanggalingan ng datos. So for example, here, the production, galing po siya sa negosyo at industriya. Yung income po, galing po sa household and kumpanya. Now, the expenditure, from the word itself, expenses, mga gastos po. Kaya po, hindi laging kumpleto ang datos sa isang approach, kaya kailangan po ng alternatibo. Okay? Next, para po mas kumpleto ang larawan ng ekonomiya. Dahil po, kada approach po ay may iba't ibang sinasagot na katanungan. So for example, gaano ba karami ang nagawa ng ekonomiya? So production, gaano ba kalaki ang kinikita na salik ng produksyon? Gaano ba kalaki ang ginagastos ng ekonomiya? Which is expenditure approach po yan. That is why it's very important po. Okay? And lastly, dahil po sa NFIA at statistical discrepancy. Now, ang NFIA po ay ang dagdag o bawas sa kita na hindi makikita sa production or expenditure. Because again, NFIA, ito po ay GNI. Lahat na po yan. Now, do you think, lahat po ba ng serbisyo at kita po ay naitatala or kumbaga nailalagay po sa datos?
Of course, no, because some of them, hindi po, especially po sa mga OFW po, na mga, kumbaga expired na po ang kanilang passport o yung kontrata, nagtatrabaho pa rin po sila. Kahit po, kumbaga, masasabi po, kumbaga, in that case, it will become illegal po yung ginagawa po nila, but they don't have the choice. Kahit po, yung kontrata po nila ay, um, yung kontrata po nila ay expired na, but they still have to work there. Lalo na po't meron po silang pamilya na pinapakain po dito. Although, wala po silang pinabayaran po na tax. Or kumbaga, meron po binabayaran. Actually, technically, may binabayaran naman po talaga. Lalo na po kapag nagpapadala. But again, unlike po sa tax, or unlike po sa mga bawas po na nangyayari sa mga legal po na nagtatrabaho, so mas malaki po yung nababawas po sa kanilang pong sweldo compared po sa mga illegal po na nagtatrabaho po sa bansa. That is why we have the NFIA and the statistical discrepancy. Okay? Nasabtan po ba? Now, ano po ba yung kaugnayan po? Okay. By the way, kabilang din po pala sa inflation po kabilang din po pala sa coverage po yung inflation. Okay? So, pag-aralan nyo lamang po ito. Now, pag sinabi po nating inflasyon, intervention po ito ng pamahalaan upang maiwasan ang mga pangyayari tulad po ng let's say po kapag nagkaroon po ng kapag po kasi masyado na pong mataas po yung inflation rate, ang nangyayari po diyan ay yung mga bilihin po nagmamahal na po sila habang yung sweldo po ay hindi po tumataas. For example, as you can see, kanang viral karon sa halagang 500, kumaga 500 lamang daw po ang Noche Buena. Wow! Noche Buena. O, 500 lang. Really? 500 lamang po ba? But anyway, let's go back here. Kasi I promise to myself that I will not make it into 1 hour, this record. Okay? So, we have here the first, pagpapatupad po ng monetary policy. So, ito po yung mga paraan po para po, meron pong 4 na paraan para po maiwasan po yung grabing paglubog po ng ekonomiya ng bansa. So first, monetary policy o patakaran sa pananalapi. Ang ginagawa po dito, yung mga bangko sentral po upang mabawasan ang labis na paggastos at pagpapautang, tinataasan po nila yung interest rate. Dahil po kapag mataas po yung interest rate, of course, hindi po marami yung hihiram po ng pera. Hindi po marami po yung maglo-loan. Dulot po ng pagbaba ng demand. Okay? Now, sa fiscal policy naman po o patakaran sa pananalapi ng pamahalaan, ang nangyayari naman po dito ay binabawasan po ang paggastos ng pamahalaan sa mga proyekto o programa upang mabawasan po ang sirkulasyon ng pera. Kasi po, kapag po binawasan po ang paggastos ng pamahalaan sa mga proyekto, napupunta po sa bulsa nila. Joke lang. Some instances po kasi, lalo na po kapag mabait naman yung politiko, lalo na po kapag budget, it happened usually in the budget hearing po, na kung saan po, let's say for example po, nakaraan, ang budget po na inilaan for the agricultural projects ay let's say 1 billion. Ngayong taon naman po ay babawasan po ito to 1 million. So example lamang po ito para po mabigyan po ng, para po maging balanse kay sa niagi baya, pag
pag last year paya kay kuan baya siya kanang 1 billion paya ang naigastos po. So ngayon, ngayong taon na ito, babawasan po siya para po mapagtuunan po ng pansin yung iba pong proyekto, yung iba pong um, yung mga iba pong, let's say, education, ganyan, okay? That is what we call the fiscal policy. Okay? Sige, para po mas madali pong matandaan. Kapag fiscal policy po ay binabawasan po ang pera para po mapunta po sa bulsa nila. Okay? Example lang, example. Pero in a technicality, binabawasan po talaga o kumbaga dito po nangyayari po yung budget hearing po. Okay? Monetary policy, tinataasan po yung interest para po hindi po gumastos o hindi po masyadong mag-loan po yung mga tao. Kasi kapag mataas po yung loan, mataas po yung interest rate ng loan, mahihirapan po ang isang individual na bayaran ang loan po niya. Okay? Next, we also have here that is the two, by the way, that is the two ways para po, that is a two-way para po hindi po tayo masyadong lumubog po. Hindi po masyadong lumubog po yung ekonomiya po ng bansa po natin. Next, we also have another way para po hindi po lumubog. Ikatlo po ay pagkontrol po sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dito po nangyayari yung price ceiling o limitasyon sa pinakamataas po na presyo ng mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang labis na pagtaas po ng presyo. So meaning po niyan, kapag sinabi po nating price ceiling, meron pong limitasyon. Kumbaga, kapag mahal po kasi ang bilihin, ay, of course, hindi po lahat po ng tao makakabili kasi po mahal po yung bilihin. Thus, kapag hindi po lahat ng tao ay bumibili po niyan, maiiwasan po natin yung pagkaubos po ng supply nito. Okay? We also have here pag-aangat ng produkto or importation. We also have here pag-regulate po ng supply chain. Okay? So, yan. Nabanggit ko na po yan. Para po maiwasan po yung shortage po kapag po mataas po yung presyo. And then another one, pagsusulong po ng productivity programs upang mapataas po ang mga produksyon. So, say for example po, yung mga tourism po natin. Katulad po ng, let's say, if mudong man gani mo, or if tigdong man gani mo og mga mall, kung makabantay mo, na ay mga kuan dira, na ay kana program dira sa mall, labi na sa Park Mall, kana sila sa Park Mall, uso kaayo na sa ilaha nga, kana bitang mga let's say, mga native products, ilan ang ibalikya. Ilan na siyang kanang mga owners sa mga native products usually para maging bongga po o para po marami pong tumangkilik sa kanila, they usually go to the malls or somehow, let's say, nagpapa-advertise po sila. That is also part of the pagsusulong po ng productivity programs. And minomonitor rin po yung anti-hoarding at anti-profiteering laws. When we say anti-hoarding po, ang ibig pong sabihin yan ay, kumbaga, labis-labis po yung pagbibili. So let's say for example, barato gani ang produkto. So daghan gid ang mamalit kay barato man. Now, since barato man ang produkto, ang ending ana, ang supply magkaana mo kagamay. Okay? Another one is anti-profiteering laws, illegal po na pagpapataas po ng presyo. So kana bang sobra-sobra na ba? Kanang wa jud sila nagabaan no, kanang sobra-sobra na gyud ang ilahang pag-price. Wow, gyud. And then another one, paghihikayat po sa pamumutunan.
nagbibigay po ng insensitibo sa mga namumuhunan upang mapalago po ang produksyon, trabaho at supply po ng mga kalakas sa ekonomiya. So part of it is kanang mag-loan kana sila. Okay? Now, if you have any questions, you may send me a message, and I also apologize for this late upload of the video because yeah, yesterday I had a migraine. Tibok adlaw jud na siyang migraine in town. But yeah, that's it. Okay. Again, if you have any questions, please do not hesitate to ask me, to send me a message in the GC or through PM. Di lang gid mauwaw. Okay? Sige po. Okay, by the way, I will also announce your assignment. For your assignment, I want you to do a canvas. Kanang mukuyog mo sa inyong ginikanan or kanang inyong mga yaya nga merkado or mag-mall, mag-grocery. And then I want you to list ilista lang ninyo, okay? Unsa ba kaha ang mapalit nato nga sa halaga pong 500 pesos, ano po ba yung mabibili po natin for Noche Buena? So again, kung mag-grocery man gani mo, kuyog mo sa inyong ginikanan or inyong yaya. Ayaw mo pag ako magmerkado man gani yung yaya, ayaw mo pag arte-arte, kuyog mo pa merkado. Okay? I want you to go at some point, I want you to see the reality. Because di ko ganahan nga, wala ta kahibaw, basta di ay mahimo di ay politician ninyo. Or let's say kanang secretary in different departments. I don't want you to become ignorant. I want you to feel what an ordinary Filipino individual, or I want you to feel the situation of an ordinary individual kung paano po ba nila ginagastos po ang halaga pong 500. Okay? Sige po. That is your assignment. Okay, so that's it for now. Goodbye. Amping mo kanunay and good luck for your exam. See you everyone.